Magandang umaga po, mabuhay tayo lahat. Secretary Babe Singson, Secretary Marojas. Siyempre, yung pinakasikat po si Governor Alfonso Boy Mali, also known as Pa. At saka buting may bayo si Maring Susan. At talagang pag nakikita natin talagang lalong gumaganda araw. Kay Boy kasi pag oras ng kainan, kwentuhan lang ho yun No? Ang buting Governor Jean Menjolan, Occidental Mindoro, ating buting kasamahang Congressman Doyle Yachon at si Kuya Ray Umali. Binibiro namin si Tita Josie Sato ng Occidental Mindoro. At si Egay Ericio na malapit na lumipat sa Mindoro. Pero ngayon po ay nasa Caloocan. Mayor Hubert Dolor, Mayor Eric Constantino, Mayor Sandy Javier, Bishop Warlito Kahandig, other local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Inimbita ho tayo ni Boy ngayon para dito sa briefing ng circumferential roads amongst other infrastructure projects. Tapos yung pinaglandingan po ng helicopter, mga nakatatlong resort ho yata yung dinaanan Ang plano ho kasi, masubukan ko maging turista ngayong gabi dito sa Mindoro Oriental. Yun ho yung plano. Yung katotohanan, pinababalik na ako sa Maynila tapos nito. Dahil alam naman nyo, meron tayong konting problema sa Golan Heights doon sa ating mga peacekeepers. Yung nadadamay doon sa civil war na nangyayari po sa Syria. Pero so far, huwag tayong kabahan. Ang balita mukhang stable yung sitwasyon. Pero yung may mga rebelde, tila may insidente involved yung Fiji na membro ng UNDOF o UN forces, yung peacekeeping forces dyan po sa Golan Heights. At pagkatapos sa Fiji, yung ating mga sundalo naman po ang pinunta nito mga rebelde. Sa ngayon, bagamat tense yung sitwasyon, tila wala ho naman talagang masasabi natin panganib na inuulat sa ating kagawaran ng tanggulan. Okay. Siguro magandang umpisahan natin doon sa binabanggit nga ni Boy. Alam niyo si Boy, mahaba na akong pinagdaanan natin ito. Hindi ko naman masasabing pareho pa kami long hair nung nagkakilala kami. Medyo manipis na ho kami pareho nung nagkakilala kami. Pero talaga subok na subok. At talagang kasama natin sa hirap at sa ginawa. Kadalasan lang ako sa hirap. So, tama po yung sinabi niya. Nung nagpunta kaming Cagayan, dahil siya nga po ang hepe ng ulap, Nagpunta kami doon, binibiro niya akong kada may mabanggit na bawat probinsya, ito na nagawa sa inyo at ginagawa. Sabi niya, dapat magpalita ako ng apelido, baka mapansin na rin ako. At nung dala namin listahan ng panahon, 100 milyon pa lang napupunta sa Mindoro Oriental, bilyon na po yung pinag-uusapan sa Apayao. Cagayan at Apayao. Yung karsada ho kasi doon, magkukonekta ng Cagayan at saka Apayao. Kamakailan lang naman ho plinano yun, 1968. So, plinano lang, nangako sila, kami ho magtatapos. Para ho yung Metro Manila Expressway, yung po yung South Luzon at saka North Luzon na connectors, pinangako sa atin yun, 1976. Ako po grade school, ewan ko si Boy college na nung mga panahon Tatapusin rin natin yan. Pero anyway, dito muna tayo sa Mindoro Oriental. So kanina umaga, tinawagan ko si Butch. Butch, magkikita kami ni Boy. Nasaan na ba yung pinapakwenta ko sa'yo? Si Butch Abad po, sa kalihim ng budget. Sagot sa akin, ang hino ba kailangan yan? So yung sa paspasan ho niyang pagkwenta, maabot na raw po na 6.1 billion mula 2011 hanggang 2014. Napunta ho sa karsada, tulay, flood control, pati airport road yata, mga daungan, irrigation, tapos yung farm to market roads. Either ongoing na projects o natapos na. Tapos sa pinalala ho sa atin, nakulang pa raw yung galing sa DOTC, hindi ho kompleto, tsaka sa Department of Agriculture. So lalo pa lalaki ito. Kaya binanggit ni Secretary Singson, mukhang sa DPWH na kasama na ang 2015, nasa 6 billion na. Sa Mindoro Oriental po, napakita ko kay buting Governor Jean, kay Tita Nene, sabi nila, 6.1 yung tala mo sa Oriental Mindoro, sa Occidental 4.6 na, pag-iwanan yata kami. Sabi ko, ipapantay ho natin to. Sa totoo lang po, dito sa dalawa lang po to, at ulitin ko lang, hindi pa ho kompleto yung tala, Nasa 10.71 billion na po ang nadadala natin sa Mindoro Island. Ang problema ko, hindi yung mapuno yung kailangan ng Mindoro. Dahil kanina pagdating ko ako dito, sabi ko, okay to. Circumferential road, mukhang puro konkreto na karsada dito. Pinoproblema ko, pag-uwi ko sa Tarlac, karamihan na karsada namin, asfaltado. Pati na ho yung highway, yung MacArthur Highway. Anyway, problema ko na po yun. Ngayon, binanggit lang ni
binigit kanina ni Babes, yung ating circumferential road dito po sa, ano bang direction? North yun, north. Yung sa northing hilagang parte, ang problema na lang ako, yung para maikonekta, at gano'ng kahaba yung kukonekta? About 20 kilometers na natitira. Ang problema ho, ang guguluhin natin either yung beach, no, na mayroong mga setback na kailangan, or yung forest na yung mga tinatawag nating pinagtatanggol ng kalikasan, aalma naman. So, ang pinagpipilian ho ng DPWH ngayon, sino mga gagalit sa kanila? Yung mga gusto mag-preserve ng coastline for tourism purposes o yung gusto mag-preserve ng rainforest. So, yun ang papel namin sa executive. Kailangan mo gawin, labo ng mga karsada, hindi konektado. Di ba? Sa tuktok, bigla na may 20 kilometros na hindi maidikit. Pag dinikit mo naman, may magagalit sa'yo. Ang choice mo lang, sino ba magagalit sa inyo? Pero palagay ko, makakabuti to sa nakakarami po na siyempre, pag kompleto na yung karsada, yung makakatulong na malaki sa turismo na isang malaki industriya po ng Mindoro, hindi ba? At sa kabuhayan ng maraming mga Mindoreño. No? So, pagtulungan natin to, minimize natin yung impact on the environment, pero yung kailangan ng infrastruktura ng tao, sana naman po matuloy na. Para meron tayong karsadang buo at hindi parang, ano ba tatago natin doon? Parang horseshoe. No? May kabilaan dulo pero hindi nagkukonekta. Wala akong silbi siguro yan. Okay. Mahigit 2 taon na po nakalipas mula nang huli ako bumisita dito sa Mindoro Oriental. Nakibahagi po tayo noon sa paghuhuli ng king crab at nakipagdiwang sa birthday ng pinaka-senior na miyembro ng ating partido na walang iba kundi si Governor Boy Wali. Hindi, correct ko lang po yun. Pinaka-senior sa active dahil meron naman kami retired na members. No? Sa active si Boy ang pinaka-senior. Pero siyempre, hindi po tayo nagpunta dito para lang sa malalaki at masarap na alimango. Sasamahan para huyata ng lobster. Kaya naman sa iba, huwag na lang. Hindi po tayo nagpaparnig kay Governor Boy, kundi upang personal na kamustahin ang Oriental Mindoro, lalo na ang ating mga kababayan. Sa maikling panahong nagdaan, kitang-kita na patuloy ang transformasyon sa inyong pong lalawigan. Isa lang po ang hindi nagbabago, ang mainit na pagtanggap ng mga Mindoreño sa akin po kanina. Maraming salamat po. Pakiramdam ko po, hindi ako bisita lang sa inyo, kundi isang kapamilya na hindi nyo kailanman nakakaligtaang suportan. At muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala. Kanina po, napakinggan natin ang briefing ni Secretary Babe Singson ng DPWH ukol sa infrastruktura sa Mindoro. Nalulugod po ako sa listahan ng mga makabuluhang strukturang nakompleto na natin at kasalukuyan pang kinokompleto upang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Siyempre po, pagbalik namin sa Maynila, yung flood control po ang gusto kong makitang mas maliwanag. Halimbawa nga po nito, ang mga bahagi ng Mindoro East at West Coast Roads at ng Abaton-Maidlang Bridge 2. Ang maganda po rito, marami pang nakapilang proyekto na tsak maghahatid ng dekalidad na serbisyo sa ating po mga mamamayan. Pinag-aaralan na rin po ng DPWH ang minumukahing Abra de Ilog, Puerto Galera section ng Mindoro Island Circumferential Road na magkokonekta sa hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Ano po ba ang benibisyong hatid na pagpapaunlad natin ng mga daanan? Simple lang po. Sa pagpapagawa ng mga kalsada, gumiginhawa ang biyahe, buwibilis ang palitan ng produkto at serbisyo at lumalago ang negosyo. Bukod dito, mas madali nang mapupuntahan ang mga tourist spots sa inyong mga probinsya, kaya't mas naengganyong bumisita ang mga turista. Sa maayos sa kalsada, yung pong mga taga-Maynila o taga-Tarlac, kaya ko, lalong mawiwiling bumisita sa mga gandang beach ninyo tulad dito sa Puerto Galera o dumayo sa iba pang magagandang destinasyon. Gaya ng Apo Reef, dyan po sa Occidental Mindoro. Ang dulo nito, mula sa masiglang komersyo at turismo, nagbubukal ang mga pagkakataon para sa mga Mindoreño. Kasabay ng pagpapaunlad ng mga kalsada sa Mindoro, tuloy-tuloy ang rehabilitasyon natin ng inyong mga paliparan at daungan. Nariyan ang pagsasayos natin ng Pinamalayan, San Jose at Lubang Airport, pati na rin ang malapit ng simulang pagkukumpuni ng Calapan Airport. Ongoing na rin po ang pagpapalawak ng bagong San Jose Port at pagpapaunlad ng Calapan at Bulalakaw Port. Habang tapos na ang pagpapaunlad ng mga daungan sa Rojas, Bansud at Abra de Ilog.
Dagdag pa sa mga ito, nakumpleto na rin natin ang pagpapatibay ng flood control facilities sa Pinamalayan, Bungabong at Calapan City upang maiwasan ang malaking pinsala ng pagbaha sa inyong mga komunidad. Pero gusto ko rin makita yung mas kumpleto pang plano dyan. Sa kabila po ng mga tagumpay na ito, mulat po tayong hindi pa tapos ang ating trabaho. Patuloy nating tututukan ang pagpapaunlad ng ating infrastruktura na malaki ang naitutulong sa pagsigla ng ekonomiya. Sa panukalang budget para sa 2015, ang inilaan nating pondo para sa infrastruktura sa buong bansa ay 562.35 billion pesos. Katumbas po ito ng mahigit 21% ng ating pambansang budget. Gaya na lagi, sinisiguro nating mapupunta lang ang pondo sa makabuluhang proyekto. Tinitiyak po yan ni Secretary Babes at ang ating resident good newsmaker sa kabinete. Sa pamumuno niya, walang puwang ang panalamang at kuntsabahan, walang lusot ang kickback at tongpats, at walang umuubrang chop-chop na proyekto. Dahil nga po sa mga reformang isinakongkreto ni Secretary Babe sa DPWH, mahigit 27 billion pesos na ang natipid ng ahensya sa kanilang mga proyekto mula Hulyo 2010 hanggang Mayo 2014. Siyempre, hindi pa huli ang Mindoro sa pag-aarangkada ng infrastruktura, lalo na sa mahuhusay nitong liderato. Nariyan ang maasahang lingkod bayan tulad ni na Governor Jean Menjola, Congresswoman Josie Ramirez Sato, Congressman Ray Umali, Congressman Doyle Atchon, at siyempre si Governor Pa Umali. Okay? Nung nasa Kongreso kami, Papa yata sabi, palang raw. Hindi, maalagay ang mga kanang lalawigan. Yun ang ibig sabihin yun. Bukod naman po sa pagpapaunlad ng infrastruktura, narin din ang mga inisyatiba natin upang palakasin ang sektor ng agrikultura. Dito sa Oriental Mindoro, nakumpleto na raw po ang pagpapagawa ng 152 farm-to-market roads. Ang nakinabang po dito, mahigit 31,300 na magsasaka. Mayroon din tayong 63 na ipagawa na at 5 pang ongoing na patuwig kung saan mahigit 4,700 na magsasaka ang ating benepisyaryo. Bukod dito, pinondohan din natin ang construction ng post-harvest facilities tulad ng hand tractors at flood bed dryers na pinapakinabangan na ng 133 farmers associations. Malinaw ang hangad natin, mapalago ang ani ng ating mga magsasaka, mapabilis ang biyahe ng mga produkto mula sakahan hanggang pamilihan at sa huli, madagdagan ang kita ng ating mga kababayan. Dumako naman po tayo sa iba pa nating serbisyong panlipunan. Umabot na po sa 62,975 kabahayan ang benepisyaro ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino program dito sa Oriental Mindoro. Bahagi lang po yan na mahigit 4 na milyong benepisyaryo ng programa sa buong bansa. 4 na milyon pong households yun o mga pamilya. Narin din ang Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ang haba akong pangalan, hindi po ba? Yung po tinatawag na Kalahi Seeds. Mas madali matandaan sa gano'n. Sa pangunguna ng DSWD, nasa 128 sub-projects ng Kalahi Seeds ang ipinatupad at pinapatupad natin sa munisipalidad ng Bulalakaw, Mansalay, Bungabong, Gloria, Rojas at Bansud. Sa pamamagitan nito, napondohan ang pagpapagawa ng mga silid-aralan, health stations, daycare centers at iba pang struktura sa 128 mga barangay. Mula namang Enero 2011 hanggang Hulyo 2014, mahigit 11,200 pamilya na ang benepisyaryo ng ating Sustainable Livelihood Program. Nagkaloob po tayo rito ng pagsasanay at tulong sa pamumuhunan upang makapagtayo sila ng sariling negosyo. Gaya ng ating panata, ang mga proyektong kayang ipatupad agad upang ibsan ang pagdurusa ng Pilipino, ipinapatupad natin agad. Wala sa plano natin ang mapako lang sa plano ang mga proyekto o kung matuloy man ay dekada pa ang bibilangin bago makumpleto. Sa totoo lang ho, dekada pa kung minsan. Ano man pong tayog na nararating natin ngayon ay bunga ng pag-aambagan ng mga Pilipino. Patuloy ang paglaban natin sa katiwalian at paglikha ng pagkakataon sa ating mga kababayan. Pero hindi nga po siguro mawawala ang iilang porsigido pa rin magbahid ng duda sa ating mga reforma. Meron po dyan ganado pang magkomento ng negatibo. Gayong kasama naman sila sa mga naging pinuno ng bansa. Imbis na maibsan ang pagdurusa ng nasasakupan, pinalalala pa ito. At ngayon, bagaman tinutugunan na natin ang mga problemang ipinamana sa atin,
hindi pa rin nagsawa sa paghihirit ang itinuturing kayong kabayan. Yung iba naman, sadyang pinapahina ang pundasyon ng ating reforma para ibalik tayo sa dating sistema kung saan pansariling interes ang inuuna. Ang hamon po sa inyo sa Mindoro at sa bawat Pilipinong kasangga natin sa agenda ng reforma, maging mapagmatsyag sa kung ano ang totoo at maging mulat sa motibo na naghahasik na negativismo. Bilang ama ng bayan, itinataguyod ko ang tama at makatwiran. Tinutugunan natin ang mga lumalapag na problema upang hindi na ito ipamana sa susunod sa atin. Lahat ng desisyon ko ay nakabatay sa atas ng aking mga boss, ang taong bayan. Kaysa mga Mindoreño at ang sambayanan, naway magpatuloy tayo sa pag-aambagan upang maging permanente ang transformasyon sa lipunan at lalong maging abot kamay ang pag-asenso. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, aming mahal na Pangulo. Lubos